Hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kadulpin. Dolphin TV po. Ito po ang channel ko. Paki-subscribe lang po. Tulungan niyo po ako para dumami yung aking views. Okay? Nasa inyo po yun. Kung nais nyo, matutulungan niyo ako. Hindi, iginagalang ko, nirespeto ko kung sino ang dapat niyong suportahan. Okay? Ngayon, meron ako sa suggestion sa sambayan ng Pilipinas. Kasama ko roon. Ito, opinion ko lang naman. Alam mo, kung ako ang tatanungin, kung mayroon lang akong kakayahan para magrekomenda sa presidente, dapat i-abolish na yung Kongreso eh. I-abolish ang Kongreso. Walang maitutulong o naitutulong ang Kongreso sa bansang Pilipinas. Wala. Bakit? Okay, ganito. Napakadami ng bayan natin hanggang ngayon, kasama yung bayan kong kinaroroonan Kalbayog, wala pa rin asenso. Ang daming congressman, ang daming budget na binibigay sa congressman. Bago pa mapunta sa mayor o sa gobernador, biyak-biak na eh. Halimbawa, ang congressman binigyan ng 100,000. Siguro kung mapunta dun sa gobernador, mga 80,000 na lang. Ipapasa naman ngayon dun sa mayor ang budget. Makakarating doon, mga 60,000 na lang. Ganon katalamak ang panggobyernuhan na walang namumuno na matino. Lalo-lalo sa kongreso, puro lang purma, puro ngak-ngak, puro daldal. Wala naman, hindi man ay papabago yung kanilang mga nasasakupan. Eh kung talagang magaling kayo mag-computer, magaling kayo sa stage, magsalita, magaling kayo sa matalino kayo. Samantala ang pinagbibintangan yung tao na vice president, para sa inyo, bubo, baliw, hindi marunong sa computer. Kayo na matalino. Kayo na matalino. Ngayon, kayo na matalino, kayo na magaling, kayo na lahat. Si Sara Baliw, okay na. Sige, tanggapin namin pansamantala. Tingnan mo nga yung kinaroroonan yung lugar. Yung bayan nyo, tingnan nyo nga, ikumpara nyo nga sa Davao. Wala nga sa kalahati. Baka nga sa Omport, wala. Sa palengke pa lang palengke ng Davao, ay wala sinabi. Kahit yung Tacloban, wala sinabi. Kahit yung ibang lugar, walang sinabi. Parang supermarket, malinis. Yan ba ang isang sinasabi nyo baliw at walang alam at bubo? Ang maniniwala sa inyo, yung mga kagaya nyo lang, mga bugok ang utak. Di ba? Yung mga natatapalan ng salapi, yun ang maniniwala sa inyo. Pero yung mga tao nag-iisip, mga DDS, na ginagamit ang utak, ay hindi maniniwala yung basta-basta sa inyo. Kasi kayo, kurap na kayo. Kinurap na ang inyong mga pag-iisip ng salapi diba? Dahil sa siguro, nababayaran kayo, malaki ang income nyo, kaya ganon. Todo sip-sip kayo dyan. Diba? Kaya kung ako, i-abolish ang Kongreso. Biro mo, ilang daan ang Kongreso? 200 plus. Palagay na natin 200. Tigi-1 bilyon na lang ang pundo ng mga ayan. Di ba? Ilang bilyon na yan? 200 bilyon na. 200 sila.
Kalahating bilyon na lang. O kaya 100 million bawat kongreso. Malaking bagay yun, malaki yun. Ilang bilyon din yun. O, di ba? Kaya ang kongreso walang may tutulong. Kaya ako, number 1 ako. Susuporta. Pag inabulis ang kongreso, number 1 ako. Gusto ko talaga mawala ang kongreso. Kasi ginagamit lang ang kongreso sa pamumulitikang pamamaraan. Walang pinakikinabangan ang taong bayan. Lalong nalulugmok, lalong naghihirap. Dahil sa inyong mga kongreso kayo. Dapat umalis kayo dyan. Hindi kayo karapat-dapat dyan. Tandaan nyo yan. Okay? Sana magising kayo. Clear? Okay, bye-bye. Mga kadulpin, bye-bye. Mga kadidiis, bye-bye. See you next time.